Magigimbal ang mundo ni Ronnie nang matuklasan ni Wilfred na siya pala ang mastermind sa pagkamatay ng anak niya sa sinapupunan ni Lorena. Matapos malaglag ang kanilang anak, dinalaw ni Wilfred si Lorena sa kulungan. Nagdala ito ng pasalubong, umaasang kahit papaano'y makakapagbigay ng kaunting ginhawa at aliw sa kalagayan ng ina ng kanyang anak. Ngunit imbes na makita ang dating Lorena na nagmamakaawa, isang ibang Lorena ang kanyang kaharap. Hindi na ito umiiyak para pakiusapan siya na paniwalaan. Sa halip, mariin nitong ibinato ang sisi kay Wilfred. Dahil kasalanan daw nito kung bakit nawala ang kanilang sanggol. Hindi nakasagot si Wilfred. Sa loob-loob niya, alam niyang may bahid ng katotohanan ang sinasabi ni Lorena. Kung noon pa lamang ay naniwala siya rito, marahil ay hindi nangyari ang trahedyang iyon. Biglang dumating si Tristan, ang kapatid ni Lorena. Inawat niya ang ate niya at pinili na paalisin si Wilfred dahil nakakadagdag lamang ito ng stress sa sitwasyon ni Lorena. Samantala, tinanguan ni Dennis si Wilfred at tinanong kung tutuloy pa ba siya sa pagkakaso laban kay Lorena. Mahigpit ang sagot ni Wilfred, kailangan mabigyan ng hustisya si Joy. Biglang sumulpot ang asungot na si Ronnie. Agad nitong kinampihan si Wilfred at muling pinaalala ang mga paratang niya laban kay Lorena. Ang pakay niya, patuloy na pakainin ng galit si Wilfred upang kahit may halong awa itong nararamdaman ay mapalitan iyon ng puot. Sa kabilang banda, ngayon na legal ng hiwalay sina Lorena at Wilfred, nagpasya si Wilfred na iimpake ang lahat ng gamit ni Lorena mula sa kanilang kwarto. Ipinadala niya ito sa kulungan. Umaasang mas madali na siyang makakalimot kapag wala na siyang nakikitang bakas ng dating asawa. Nang matanggap ni Lorena ang kanyang mga gamit, natigilan siya. Napansin niya ang isang lumang litrato. Larawan nilang mag-ina kasama ang kanyang anak na si Leah. Agad na bumuhos ang luha niya. Naalala niya ang masayang araw ng kanyang pamilya, mga panahong puno ng pagmamahalan na ngayon nawasak dahil lamang sa isang kasalanang ibinibintang sa kanya. Dinagdagan pa ng sakit ng pagkawala ng kanyang ipinagbubuntis. Ngunit sa halip na tuluyang bumigay, pinanghawakan ni Lorena ang kanyang luha bilang apoy. Sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ako susuko, kailangang mapatunayan kong inosente ako. At kapag natuklasan ko kung sino ang tunay na mastermind, pagbabayaran niya ito. Kinabukasan, dinalaw siya ni Manang Pilar at Tristan, ngunit ibang Lorena na ang kanilang nadatnan. Wala na ang maamong muka na laging umiiyak. Napalitan na ito ng matalim na determinasyon at galit. Inutusan niya si Manang Pilar, halugugin niyo ang buong mundo kung kinakailangan. Maghanap kayo ng ebidensya, testigo, kahit anong makakatulong para mapatunayan ang katotohanan. Dahil dito, nanawagan ang kampo ni Lorena sa social media. Ipinakalat nila ang panawagan sa publiko kung sino man ang may hawak ng katotohanan o maaaring tumestigo ay magsalita para sa kanya. Sabay-sabay itong napanood ni na Wilfred, Amber, Dennis at maging si Ronnie. Habang pinapanood, muling nilason ni Ronnie ang isip ni Wilfred. Sinabi niyang walang epekto ang ginagawang hakbang ni Lorena. Aniya, sapat na ang ebidensya nagpapakitang nagpalit ng pangalan si Lorena para patunayan na tinatakpan lamang nito ang kanyang kasalanan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ronnie, hindi lahat ay umaayon sa kanyang plano. Sa katunayan, isa sa mga nakapanood ng video ay isang pari at sa tamang oras, siya mismo ang lalantad bilang testigo sa korte. Magsasabing walang kasalanan si Lorena at sa mata ng Diyos at batas, nararapat lamang siyang palayain. At hindi nagtatapos doon. Di magtatagal, lalantad rin si Domingo, ang mismong tauhan na binayaran ni Ronnie upang maglagay ng pampalaglag kay Lorena sa kulungan. Dahil sa bigat ng kanyang konsensya, aaminin niya ang lahat na si Ronnie ang tunay na mastermind ng lahat ng sabotahe. Yan ang mga dapat mo pang abangan. Kung isa ka rin sa mga nagnanais na babunyag ang karumal-dumal na ginawa ni Ronnie at malaman mismo ni Wilfred ang katotohanan, ay pakiclick lamang ang like at subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang i-upload. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.